So, hi mga Zay, welcome back to my channel. Charot. Gi-career na din ako. Sa lahat po nang nagtatanong kung bakit ako napunta dito sa Finland and how I become a practical nurse here. So, i-share ko sa inyo ang step by step na ng aking journey. Charot. Kung bakit ako napunta dito. First, nag-apply po ako sa Hong Kong. Nagtrabaho po ako dati sa Hong Kong as a domestic helper. So, tas may mga kaibigan ako na parang 2 years na ata ako sa Hong Kong. Tapos may kaibigan ako na kasama ko sa sa tawag nito, training ko sa OWA nung nasa Pilipinas pa lang ako, na nakapunta na siya ng Finland. Tapos may group chat kasi kami dati. So nag-message siya doon na guys, baka gusto niyo ring makapunta dito sa Finland, ganito ganyan, mag-fill up kayo ng apply kayo dito na agency, ganito ganyan. At first parang alam niyo yung medyo, kasi uso yung mga scam dati na papulan, ganito ganyan, ang laki na nagastos nila pa Canada, tapos walang nangyari, ganun. So parang sa akin din, medyo nahihirapan akong maniwala ba. Pero na-prove na nandun na siya sa Finland kasi nakarating na siya. So, pero hindi pa rin ako totally convinced. So, nung nandito na siya, nauna siya, parang sila yung mga pioneering na batch ng agency namin. Tas may isa na din akong kasamahan ko kasi pumupunta kami sa park dati every morning, kasama ko yung alaga ko. So, doon nagsabi din siya sa akin na nag-apply siya papuntang Finland, ganito ganyan. So, nung share din niya yung link, is the same sa link ng ng friend ko, yung kasama ko sa training sa UWA dati. So, parang sinabihan niya ako na ganito, mag-share ka lang ng mag-fill up ka lang ng form na ganito, tapos hindi naman ako nurse sa Pinas. So paano ako makaka-apply? Pero paano ako makakapunta ng Finland? Hindi ako kasi tinatanong yun, are you a nurse or yes or no ang sagot. So baka need nila. So sa akin, okay, hindi muna ako. Yung parang nagdadalawang isip ako hanggang lumipat kami ng lugar na kasama yung amo ko. Tapos din dun sa lugar na napuntahan namin, meron ding isang Pilipina na papunta din ng Finland. Nakausap ko pa siya. Tas yun pa rin. Yun yung sinabi niya na agency. Yun yung nagpapaalis. So parang, 'di ba, 3 beses na. So alam mo yung way ba kung paano ka kinakausap ni God, na alam mo yung first, hindi pa ako naniwala, second, hindi pa rin. So, pangatlo, imposible naman na na parang scam yun. Yung una nakapunta na. Tapos yung pangalawa is yung mag-final exam na sila for Finnish language. Tapos yung pangatlo kong nakilala is ticket na lang yung inaantay niya o visa na lang. So, parang baka totoo talaga to. So, hiningi ko sa kanya yung link. Pareho silang tatlo, pareho pa rin ang link na binigay. So, okay, matry nga. Kasi sabi naman nila is wala kang magagastos. Free yung Finnish schooling mo. Siguro kung magbabayad ka, yun parang parang magdadalawang isip ka kasi kailangan mong magbayad. So, baka pera-pera lang yung So, nag-fill up ako kasi kailangan mong mag-fill up ng form. Tapos, i-click mo yun. Tapos, tawag nito, mag-aantay ka ng email nila para sa entrance exam na. Kasi kailangan mong mag-entrance exam. So, kung makapasa ka sa entrance exam, mag-start na yung Finnish language nyo. So, yung Finnish language nyo is yun ay libre. So, dapat mong ipasa lahat ng Finnish language mo. So, i-share ko sa inyo dito mga Zay yung agency. Yung pangalan ng agency ko is HSS. Yung name nila sa Facebook is Work in Finland. So, legit talaga sila na So, nung natanggap ako, sobrang yung kailangan mo
dapat free ka na ng mga alas 9 ng gabi kasi doon yung starting ng finish discussion. Pero 20 minutes lang yun. Minsan everyday, minsan may 4 times a week or 3 times a week, ganun. Tapos may every weekend kami na exam. So, yan siya mga Zay is, you need to learn by your own. Mag-self-study ka. Wala silang teacher. May teacher, pero yung lang sa group chat lang na ito, magbigay ka ng example, ganyan. Pero wala talagang teacher na magdi-discuss sa inyo kung ano. Yun lang yung module, yung babasahin nyo. Tapos, tawag nito, yung module, tapos kailangan nyong i-pass yung A1, tapos A2, kasi minsan, pag hindi mo maipasa yung A1, hindi ka na nila bibigyan ng chance. Tapos kung aatras ka din, for example, nakapasok ka na, tapos bigla kang aatras, tapos sa susunod gusto mo nang bumalik. Once na darating na sa iyo yung opportunity mga Zay, huwag ka nang umatras kasi pag aatras ka, hindi ka na makakabalik kahit nakapasa ka pa sa entrance exam ulit. So, ibigay ko sa inyo yung name ng Facebook. Tapos tuturuan ko kayo kung paano mag-fill up ng form. Okay. Yeah, so nakapasa ako sa A1. Thank God. Tapos sa A2 nakapasa din ako. Dahil pagkatapos ng A2, yun ang waiting na namin. Naghahanap na sila kung saan kami ma-assign, sino yung kukuha na company sa amin. Tapos habang nag-aantay pa kami ng flight namin, wala pa kaming kontrata. Habang nag-aantay kami ng kontrata, nag-aaral din kami ng practical nursing sa online, sa course namin. So, yun na. Nung may kontrata na, nag-process na ng visa, may appearance na, tapos pag na-release na yung visa, approve na yung visa, mag-book na kayo ng ticket. So, yung nagastos ko talaga is, yung sinave ko na pera is around 20,000 Hong Kong dollar. Kasi, kailan ba yun? April yung flight ko. So, pag ganun kasing mga time is parang medyo mahal yung ticket compared sa November, December kasi parang, winter season ba? Parang maliit lang yung, kasi yung friend ko na November yung flight niya is nasa 4,000 Hong Kong dollar yung ticket niya. Pero sa akin, nung April yung flight ko, yung binayaran kong ticket is nasa 7,000. So, yung ko parang sa season ata yan. So, mahal yung ticket namin nung time na yon. So, 7,000. Tapos, nag-prepare ako ng allowance ko, 10,000 Hong Kong dollar papunta dito kasi yun yung advice nila na dapat may allowance ka at least 10,000 Hong Kong dollar. Hindi ko alam kung magkano yun siya sa, nakalimutan ko na kung magkano yun siya sa euro. Tapos, kasi isang buwan ka pa, hindi makakasahod. So, kailangan may may panggastos ka sa araw-araw, pangkain nyo, ganun. Tapos, yung medical, nag-medical kasi ako sa Hong Kong, nag-x-ray, tapos yung mga vaccine, TB test, ganun. Nakalimutan ko magkano. Basta lahat, yung inipon ko is 20,000 kasama na allowance, medical, tsaka yung ticket, 20,000 Hong Kong dollar. So, as of now, yung alam ko is parang gusto ng agency ko na mag-open up, ay mag-hire kasama din sa Pilipinas in the future. Pero sa ngayon kasi yung kinukuha nila is Singapore tsaka sa Hong Kong pa. So, mas maganda kung nasa Singapore ka or nasa Hong Kong. Tapos, i-follow mo itong page nila kasi tawag dito, mag-a-announce sila ng another batch na naman na kukunin nila. So, I hope guys na makuha kayo and see you soon here in Finland. So, this one is for the future. So, kung nasa inyo na, kampante na kayo sa Hong Kong or kampante na kayo kung nasaan kayo, it's okay. Pero sa akin kasi is, yung gusto ko is, pagdating dito sa Finland is pwede mo makuha yung pamilya mo. Compared kasi sa Hong Kong, kahit gano'n ka pa katagal dyan, kahit aabot ka ng 30 years, hindi ka magiging residente. So, at least dito, after 5 years, pwede ka na maging 4 years, pwede ka na magiging permanent residence or pwede ka mag-apply ng citizenship. So, I hope that this video can help you. Bye!